Good afternoon, Asek Arnel. Good afternoon, Nina. It's Friday again. Yes, we're happy to have you back. And we look forward to the latest mula po sa Department of Agriculture. At syempre hingi kami ng update tungkol po dito sa magandang balita na pagpupulong po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel at FDA Director General Dr. Samuel Zacate kaugnay po sa pag-expedite sa procurement ng veterinary vaccines. Ano po ang detalye dito, Asek? Yes, Nina, nag-usap na nung isang araw si Secretary Chu Laurel Jr. at ang ating pong FDA at isa po doon sa napag-usapan ay paano na po ma-harmonize yung mga proseso at yung pong mga approval process ay masigurado ano yung criteria na ginagawa ng Bureau of Animal Industry at ng FDA ay maayos na po para siguradong mapabilis yung pag-approve sa mga vaccines, yung mga biological products, at saka po yung veterinary products na sa ngayon po ay nasa Bureau of Animal Industry at nailipat na nga po ng husto sa FDA. Okay, sa ibang usapin naman, Asek, tanong po ito mula kay Bella Cariaso ng Philippine Star. May alegasyon po si Ombudsman Martires na may pagtatangka sa NFA na itago ang mga dokumentong kinakailangan sa ginagawang investigasyon ngayon. So may tinukoy raw po siyang isang opisyal ng NFA na nag-utos na huwag mag-release ng dokumento sa Ombudsman. Ano po ang reaksyon ng DA dito at pwede ho bang pangalanan itong sinasabing opisyal? Ninya, masabi lang namin na nag-utos na rin si Secretary Chu Laurel Jr. sa bagong naitalagang OIC Administrator, si Director Larry Lacson, na siguraduhin na lahat ng dokumento na kinakailangan ng Ombudsman ay maibigay kaagad. Kahapon, kausap ko mismo si Administrator Lacson at nakausap na niya itong lawyer in charge ng Ombudsman dito sa ginagawang pagsisiyasat o investigasyon sa NFA at nagkaroon na sila ng ugnayan at nangako si Administrator Lacson na lahat ng dokumento ay maibibigay agad at lahat ng tao na kailangang ma-interview ay may interview po at sinisigurado niya na wala pong itatagong dokumento ang NFA at makikipag-ugnayan ng gusto sa Office of the Ombudsman. Sa ukol po doon sa opisyal na ayaw magbigay ng mga dokumento, yun naman ay hindi pa nabanggit ni Administrator Lacson at inaalam niya rin kung sino po ito. Base sa pag-uusap namin kahapon ay hindi niya nabanggit kung sino itong tinutukoy na ayaw magbigay. Pero yun nga, kinonfirm niya na talagang tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan nila at coordination sa Office of the Ombudsman. Okay. So may isa pa ho tayong mas magandang balita naman doon sa discount ng ating mga senior citizens po na meron na pong MOU? Napirmahan na niya yung Joint Administrative Order o yung tinatawag natin na JAW. Ito ay between Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, and Department of Energy. So beginning March 25 ay may enjoy na ng ating mga senior citizen at PWDs yung additional na discount. Dati kasi yung 5% ay kinocompute yun sa 5,200. Ngayon, 10,000 na yung magiging pagbabasihan ng computation. In effect, yung discount nila na 65 pesos every week, magiging 125 pesos na yung magiging discount ng ating mga kababayang senior citizens at mga kababayan natin na PWDs. Every week yon. So, magiging 10,000 na yung base computation sa consumption nila o yung pamimili nila ng basic and primary commodities. Okay. So, kasama dyan yung mga bigas, asukal, karne. Kasama na rin yung gas kasi katuwag natin dito ang Department of Energy at saka yung iba pa nga na primary commodities na nabibili sa mga tindahan at supermarkets. Magandang balita po ito. How does this work, sir? Siyempre, I'm sure yung ating mga senior citizens ay nanonood ngayon, at excited rin sila na magamit agad itong benepisyo na ito. Meron bang kailangan yung may booklet at isa-isa? Paano kung bumili ka sa grocery at kailangan hiwalay ba itong mga tinatawag ninyong basic commodities? Kailangan, of course, yung ID nila, kasama rin din yung booklet. At ito ay hiwalay doon sa 20%. At itong 5% nga nito, kailangan every week
yung 2,500 na maximum. And then, pag hindi nila nagamit, hindi na nila pwedeng i-carry over sa susunod na linggo niya. So, maximum nito, 2,500 every week, 10,000 a month. So you can use it na parang in one go. Yung, Kunyari, nag-grocery ka at gusto mong gamitin agad yung... yes, in one go, yung 2,500. Kailangan, ang ano yun kasi dito, every week eh. Oo, pero hindi mo pwedeng gamitin yung 10,000 agad. Yes. Yes, so kailangan weekly 2.5, which is wonderful news, Yes po. ASEC. So maraming salamat. Magandang umpisa ng ating bagong Pilipinas ngayon mula po sa Department of Agriculture. Thank you, sir.